Alam mo ba na ang kamote na kinikilala bilang superfood ay maaaring magpalala ng ilang kondisyon sa katawan, lalo na kung may sakit ka sa kidney, diabetes, mabagal na pagtunaw, o acid reflux? Ang mga benepisyo ng kamote ay kilala, ngunit mahalaga ring isaalang-alang ang mga posibleng panganib nito, lalo na para sa mga may partikular na kalagayan. Ang kamote ay mataas sa nutrients tulad ng fiber at vitamins, subalit ang labis na pagkonsumo nito ay maaaring magdulot ng labis na asukal sa dugo para sa mga diabetic o magdulot ng kabag. Pero huwag kang mag-alala. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga benepisyo ng kamote sa katawan at kung sino ang dapat maghinay-hinay sa pagkain nito, lalo na kung senior ka. Tatalakayin natin ang nutritional profile ng kamote, ang mga pangunahing sustansya tulad ng fiber at antioxidants na nakatutulong sa kalusugan, at ang mga posibleng epekto ng labis na pagkonsumo nito sa mga tao, lalo na sa mga may diabetes o iba pang kondisyong medikal. Isasama rin natin ang mga tips sa tamang paraan ng pagluluto ng kamote upang mapanatili ang mga benepisyo nito. Manood hanggang dulo kapatid, dahil ang isang bagay na akala mong mabuti ay maaari palang dahan-dahang sumisira sa iyong kalusugan. Number 1, bakit tinatawag na superfood ang kamote? Ito ay mayaman sa dietary fiber na tumutulong sa digestion at panunaw sa pamamagitan ng pagpapabuti ng intestinal health at pag-regulate ng bowel movements na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng tiyan at pag-iwas sa constipation. Ang fiber sa kamote ay tumutulong sa pagpapabuti ng digestion at nag-uugnay sa mas mahusay na kalusugan ng digestive tract at pagpapanatili ng healthy na timbang. Ang dietary fiber ay nakakatulong sa maayos na proseso ng pagtunaw at nagdadala ng pakiramdam ng pagkabusog. Mababa ang glycemic index, hindi agad nagpapataas ng blood sugar, kaya't ito ay isang magandang alternatibo sa mga tao na may diabetes o mga nagbabantay ng kanilang asukal sa dugo. Ang mga pagkain na may mababang glycemic index ay nagbibigay ng mas matatag na antas ng enerhiya at nakakatulong sa pagkontrol ng gana sa pagkain. Mayaman sa vitamin A, beta-carotene. Naglalaman ito ng mataas na antas ng beta-carotene na mabuti sa paningin at tumutulong sa pagpapalakas ng immune system na nagbibigay ng proteksyon laban sa iba't ibang sakit. Ang regular na pagkonsumo ng kamote ay maaaring makaapekto sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga mata at mas pinatitibay ang ating depensa laban sa mga impeksyon. Puno ng antioxidants. Tumutulong laban sa inflammation at nagbibigay ng proteksyon laban sa iba't ibang sakit at mga kondisyon na maaaring makaapekto sa kalusugan. Sa pamamagitan ng mga antioxidants, ang kamote ay nagbibigay ng suporta sa cellular health at nakatutulong sa pagbawas ng oxidative stress na mahalaga sa pagpapanatili ng kabataan at enerhiya sa ating katawan. Para sa karamihan ng tao, ito ay isang murang, natural at masustansyang alternatibo sa kanin. Kung nagustuhan mo ang ibinabahagi namin, i-type ang isa o dalawa kung hindi ito para iyo. Number 2, pero hindi lahat ay pwedeng kumain ng kamote araw-araw. 1. Kung may kidney problems ka. Mataas ang potassium ng kamote na nakatutulong sa tamang pag-andar ng mga kalamnan at puso at nagbibigay ng enerhiya para sa mga araw-araw na gawain. Kapag mahina na ang kidney, hindi na ito kayang i-filter, kaya't pwedeng magdulot ng hyperkalemia, isang kondisyon na pwedeng makaapekto sa puso. Ang labis na potasa sa dugo ay nagiging sanhi ng mga sintomas tulad ng pagduduwal, pagkapagod, at matinding pagdaramdam na maaaring humantong sa mga seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Kaya naman, mahalaga na bantayan ang pagkain ng mga tao na may problema sa kidney, lalo na sa mga masiselang pagkain tulad ng kamote. Warning: bawasan ang kamote kung ikaw ay may CKD o mataas ang creatinine dahil ang pagkain ng labis na kamote ay maaring magdulot ng pagtaas ng potassium level sa iyong dugo na maaring magpalala sa iyong kondisyon. Mahalaga na kumonsulta sa iyong doktor o dietitian para sa tamang gabay sa iyong dieta at upang matukoy ang mga alternatibong pagkain na mas angkop para sa iyong kalagayan. 2. Kung may diabetes at sobrang dami ng kinakain. Kahit mababa ang glycemic index,
Kapag sobrang dami ang kain, lalo na kung niluto ng matamis o may condensed milk, nagdudulot ito ng pagtaas ng blood sugar na hindi dapat ipagsawalang bahala. Ang mga mataas na antas ng glucose sa katawan ay maaaring magdulot ng iba't ibang komplikasyon sa kalusugan tulad ng diabetes at iba pang metabolic disorders. Mahalaga na bantayan ang dami ng kinakain para maiwasan ang hindi kanais-nais na pagtaas ng glucose levels, kaya't mas mainam na kumonsumo ng tamang sukat lamang. Ang pagkakaroon ng tamang bahagi ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapanatili ng normal na blood sugar levels, kundi ito rin ay nag-aambag sa mas balanseng pagkain. Bukod dito, maaari ring isama ang iba pang masustansyang pagkain tulad ng mga gulay at prutas at kabuuang iba pang pagkain na mayaman sa fiber upang mas mapabuti ang ating kalusugan at gana sa pagkain. Tip: limitahan ang pagkain sa isang medium size o kalahati lang, steamed, at iwasan ang matamis na toppings. 3. Kung may GERD o acid reflux. Ito ay sa kadahilanang ang kamote ay gas-forming. Ang labis na pagkonsumo nito ay maaaring magdulot ng hindi komportabling pakiramdam sa tiyan, kaya mahalaga na mag-ingat sa dami ng kinakain. Ang mga sintomas na kaugnay ng GERD tulad ng heartburn at pagduduwal ay maaaring lumala kapag kumain ng sobra-sobrang kamote, kaya ito'y dapat iwasan o limitahan upang mapanatili ang kaginhawaan at maiwasan ang anumang komplikasyon. Maraming tao ang hindi alam na ang sobrang intake ng kamote, bagaman masustansya, ay nagdadala ng panganib ng pagtaas ng gas sa tiyan na nagreresulta sa pagkakaroon ng bloating o paninikip ng tiyan. Bukod dito, ang mga nagkakaroon ng GERD ay dapat talagang maging maingat sa kanilang diet dahil ang mataas na carbohydrate content ng kamote ay maaari ring magpalala sa acid reflux. Upang makamit ang balanseng pagkain, mas mabuting isama ang iba pang gulay sa kanilang pagkain at tiyakin na magkakaroon ng sapat na fiber intake mula sa iba't ibang mapagkukunan. Kapag napadami ang kain mo ng kamote at hindi maayos ang pagtunaw, pwedeng magdulot ng bloating, kabag at heartburn. Ang mga sintomas na ito ay hindi lamang nakakabahala, kundi maaari ring makapagpahirap sa ating pang-araw-araw na gawain, kaya naman napakahalaga na ito ay maayos na mapamahalaan. Bukod sa tamang portion size at ang bilis ng pagkain, magandang isaalang-alang din ang paraan ng pagluto ng kamote. Halimbawa, ang pag-steam o pag-boil ay mas mainam kaysa sa pagprito sapagkat mas madaling tunawin ang mga ganitong uri ng pagkain. Mahalaga ring suriin ang iba pang mga pagkaing maaaring magpalala ng kondisyon tulad ng maanghang na pagkain o mga matatabang pagkain at subukang kumain ng pakunti-kunti upang mas mapadali ang proseso ng pagtunaw at maiwasan ang labis na kabag at presyon sa ating tiyan. Ang regular na pag-eehersisyo at pag-inom ng sapat na tubig ay maaari ring makatulong upang mapanatili ang maayos na pagtunaw at masiguro ang kalusugan ng ating digestive system. Tip: huwag sabayan ang kamote ng maasim, spicy o prito kung ikaw ay sensitive sa tiyan dahil ang mga pagkaing ito ay maaaring magdulot ng hindi kaaya-ayang sensasyon sa gastrointestinal na sistema. Bukod dito, maaaring lumala ang pakiramdam mo kung hindi ka maingat sa iyong mga pinipiling kasama ng kamote. Mainam na isaalang-alang ang mga pagkaing mas malambot sa sikmura tulad ng lutong gulay o karne na walang maraming pampalasa o puting kanin na maaari mong ipare sa kamote para sa mas balanseng dieta. Sa paggawa nito, hindi lamang mo mapapalakas ang iyong kalusugan, kundi magiging mas masaya rin ang iyong pagkain sa pangkalahatan. Number 3. Paano masulit ang benepisyo ng kamote ng ligtas? Kumain ng kamote sa umaga o tanghali, huwag bago matulog upang mas madali itong ma-metabolize ng iyong katawan at makuha ang mga benepisyo nito sa kalusugan. Ang kamote ay mayaman sa mga bitamina at mineral tulad ng bitamina A, C at potassium na mahalaga para sa pagpapalakas ng immune system at pagpapabuti ng kalusugan ng puso. Bukod dito, ang kamote ay puno ng dietary fiber na tumutulong sa maayos na pagdigest at maaaring magpababa ng panganib ng diabetes.
Sa pagdagdag ng kamote sa iyong dieta sa tamang oras, hindi lamang mapapabuti ang iyong nutrisyon, kundi makakatulong din ito sa pangkalahatang kalusugan at kalakasan ng iyong katawan. Huwag iprito, mas mainam ang nilaga o in-steam dahil sa ganitong paraan, nananatili ang mga nutrients at pagpapalusog ng kamote. Iwasan ang sobrang matamis na toppings tulad ng asukal o mga sugary syrups dahil nakakadagdag ito sa kabuuang calories at maaring makasama sa iyong kalusugan. Kung may maintenance o iniinom na gamot, kumonsulta muna sa doktor kung okay ito sa iyong kondisyon, lalo na kung may mga particular na mga pangangailangan o allergy ka, upang masiguro ang iyong kaligtasan at makuha ang pinaka-epektibong resulta mula sa kamote. Mahalaga ang pagbibigay pansin sa mga detalye ng iyong kalusugan dahil ang ilang mga gamot ay maaring makaapekto sa paraan ng pag-absorb ng mga nutrisyon mula sa kamote. Bukod dito, ang kamote ay mayaman sa mga bitamina at mineral na maaring makabuti sa iyong katawan, pero may ilan ding tao na maaring makaranas ng mga side effects, kaya't laging magandang ideya na makipag-usap sa iyong healthcare provider bago simulan ang anumang bagong regimen sa pagkain. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon at gabay mula sa isang eksperto, mas mapapalakas mo ang iyong kalusugan at mas magiging epektibo ang mga benepisyo ng kamote. Number 4. Bonus kamote bilang bahagi ng senior meal plan. Kumain ng 2 hanggang 3 beses kada linggo lang upang mapanatili ang balanseng dieta at mapabuti ang kalusugan ng mga nakatatanda. Ang kamote ay mayaman sa mga pangunahing nutrisyon tulad ng vitamina A, vitamina C, at dietary fiber na kinakailangan para sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Maaari itong magdulot ng mas mataas na antas ng enerhiya at makatulong sa pagpapanatili ng maayos na digestion, pati na rin ang overall na kagalingan. Kamote. Mas masustansya kung may kasamang green leafy vegetables na nagbibigay ng mahalagang bitamina at mineral at nakakatulong upang mapanatili ang malusog na pisikal na kondisyon ng mga nakatatanda. Ang kamote na mayaman sa fiber ay maaring makatulong sa digestion at pag-regulate ng blood sugar levels. Bukod dito, ang mga green leafy vegetables tulad ng spinach at kale ay nag-aalok ng antioxidants na pwedeng pumigil sa mga chronic diseases at magpapalakas sa immune system. Pwede sa lugaw, sabaw, o smoothie basta't hindi labis. Ang kamote ay mayaman sa bitamina at mineral na makakatulong sa pangkalahatang kalusugan ng mga senior. Ang masustansyang qualities ng kamote ay nagbibigay ng sustansya at enerhiya na kailangan ng mga matatanda sa kanilang araw-araw na aktibidad. Kaya naman mainam itong isama sa kanilang plano sa pagkain. Bukod dito, ang kamote ay low in calories at mataas sa dietary fiber na nakatutulong sa digestion at nagpoprotekta laban sa constipation. Ang pagiging versatile ng kamote ay nagbibigay daan upang madali itong maisama sa iba't ibang mga ulam at smoothie recipes, kaya't nagiging mas masaya at kapanapanabik ang pagkain para sa mga senior. Hindi lahat ng masustansya ay para sa lahat. Kailangan mong alamin kung ang pagkain ba ay akma sa katawan mo. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang pangangailangan sa nutrisyon at maaaring mag-iba ang mga epekto ng mga pagkain ito batay sa ating kalusugan, edad at aktibidad. Mahalaga ang pag-unawa sa mga benepisyo at potensyal na panganib ng mga pagkaing ating kinakain upang mapanatili ang balanseng dieta. Minsan ang mga pagkaing itinuturing na masustansya sa iba ay hindi angkop sa iyong katawan, kaya mahalaga ang pagkonsulta sa isang eksperto sa nutrisyon para sa pinakamahusay na rekomendasyon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, kapatid, ay like mo at ay share sa mahal mong senior o sa mga nag-aalaga ng senior. Comment ka rin kung gusto mong magkaroon kami ng printable senior meal guide. Mag-subscribe sa Gintong Kalusugan, ang channel para sa malusog, ligtas at mahabang buhay.